Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT Anything Goes Topics Season 8. Episode 42. And today is June 23rd, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Hi. Good evening, Tata Bird. Good evening din, Anjay. Yeah. Good evening sa inyo. Yes, kamusta po kayo? Kamusta ka, Tata Bird? Okay ako. Okay na okay. Yan. I'm doing good. Ay, buti naman, Tata Bird. Ayan. At sana po kayo ay okay lang din. Dapat. Yan. Dahil malapit na matapos ang kalahati ng taon. Oo. Grabe, ganun kabilis. Biro mo, no? Para kailan lang December, tapos halfway nang papunta na naman doon ng New Year. Hindi ko na naman si Jose Maria. Grabe naman. Parang totoo pala yung talagang mabilis ang panahon. Ayan. At sa panahon ngayon, Tata Bert, anong mga nabalitaan mo? Isa pa rin ang talagang nakikita ko sa world of sports, no? Na yun nga lang, hindi na umabot sa semifinal si Alex. Pero magandang performance dyan na yun. And then ang isa pa na actually binabantayan ko rin si Christian Giancarlo isa arca sa chess. Oh, yes. Ang tawag nga sa kanya ngayon Grandmaster Killer. Wow. Grabe, no? Mabibigat na mga Grandmasters ang tinatalo niya sa chess. Oo. Yan. Parang best of the best kasi na sa world yun, no? Tata Bert, kaya talagang nako. Grabe. Ayan. Ano pa po ba? Mga hindi ko masyado inano dahil ayokong mapakinggan yung mga balita. Ay, grabe nga. Yung mga kabataan na gano'n. Ay, ako. Parang pwede pala talaga mangyari yun, no? Yung parang mapapaisip ka na to. Kawawang mga bata. Tsaka, pero yun talaga yung sana babalitaan niya, nagsakripisyo siya ng buhay para sa mga kaklase niya yun. Ng pinto yung nagsara. Nagsara. Grabe. Walang papantay talaga sa ginawang sakripisyo na tulad sa iba na talaga. Mga bata pa. Age 14 and 15. 14 yung isa, 15 isa. Pero, correct me if I'm wrong, Tata Bert, alam ko na yung mga juvenile tayo dito, pero bakit parang may diskusyon tungkol sa batas? Hindi, yun nga kasi, pagka ganyan kasi, hindi mo makakasuhan yung bata eh. Opo. Hindi mo makakasuhan eh. Nire-refer sa council or something ganyan. Kaya nga, marami na naman ngayon na ibaba yung age, ng ganyan na yan. Iba, ang 10 years old yan, iba nang nagagawa. Iba takbo ng isip na eh. Bakit? Dahil sa cellphone. Yan. Totoo po yan. Sabi ni Cindy, the influence of gadgets. Kaya, Doon, nakikita nila yung games. Akala nila, ganun-ganun lang yung barila. Akala, sinubukan, ayun. ay, Hindi nila alam. At remember, nakakahawa yan. yes. Nakakahawa. Totoo po. Parang tinetest ang pagiging ng kabataan ngayon. Ganyan, Kung gaano sila katapang, parang ganyan.
Pero sana naman wag. Oo. Sana wag. Kaya tama lang yung ginawa ng Australia, UK. Yes, UK. Medyo pinatigil nila ang paggamit ng gadgets sa Gadget. mga kabataan. Mm. Hopefully, may adapt din dito sa atin. Yes. Ay, ako. Wala akong nakikita talaga ng magandang nagagawa sa kabataan ngayon Yes, wala ng mga gadgets. Hindi nila nagagamit ng tama. Tama. Ay, aantayin pa po ba natin na dumami pa yung mga ganitong kaso bago may gawin na batas tungkol dyan? Anong ginagawa ko siya? Grabe. Susunod rin po yung mga magulang, ha? Ako bilang magulang, minsan nandun din sa kung paano nyo rin disiplinahin. Yun nga yung cellphone, di ba? Sa cellphone talaga. Limitahan nyo. Nakikita ko ngayon, bata pa. Kaya minsan nakasakay ako ng LRT. Siguro wala pang 1 year old yung anak na karga nila eh. Dala, may na cellphone. Oo. Yung bata, gano'n naman ang gano'n. Ano na cellphone. Grabe naman. Hindi naman naka-cellphone, kundi yun ang pang ano Yung pang po. Pang Tapos yung bata doon may ewan ko kung ano nakikita doon sa cellphone, kawag-kawag na ganyan. Ay, ako. Nani nga daw, diba sabi ni Sinyo? Ginagawang nani sa Yun, opo. Totoo yun. Ay, ako. Well, pagdasal po natin yung mga kaluluwa nila, lalo na po yung pamilya, yung mga magulang, hindi madali. At pagdasal natin na may magawang justisya, yung batas natin may ayos at yung batas nga sa paggamit Yun ng nga, gadgets. totoo. Anyway, ayun lang tapos. Though ayoko nga i-open, pero parang biglang ako naisip, sana nga mga magulang, yun lang, just to call out yung mga parents sa limitahan. Kung pwede, pag weekends lang, mga ganun. Ako Or, ay praying talaga na wag na munang pagamitin ng Yeah. mga bata. wag talaga. Kasi nga, masasanay, maging independent talaga. Ay. Iba pa rin talaga yung actually talaga pag-usap sa tao. Hindi Yes, pwede. totoo. talaga yun. Totoo po. Ay, nako. Ayun. May mga iba ka pa po bang Wala eh. Puro ano na lang tayo. Mga news, no? Kaya minsan, Oo. ayaw mo na manood ng news. Kaya sabi ko, ano naman to? Diba? Yan, sabi, pinagtanong. Diba? Paano na lang, Alex? Kung hindi ka lumabakan, ano na lang? Si Alex, tapos yung si Giancarlo. Yan, si Carlo. Then sila, OJ. Yan. Diba? And then iba pa, yung iba ngayon makikita mo yung nangyari, tapos sa Kongreso, tapos yung sa tungkol sa mga kaso sa ano na yan. Ayan. Ay, Ako nagsawa na talaga ng pakikinig. opo. Kaya tinitignan ko na lang kung ano yung balitang mababasa, pero kamo babantayan ko ba? Oh, hindi na tatabar to. Hindi ka na Hindi na ako magtatagal. interesado. Yes, totoo yan. Makikibalita na lang ako. Feeling ko nga, si Tata Bert, si Mamita, siguro nabata sila, hindi nila akalain maging ganito yung mundo, no? Ganito ka wild. But anyway, yon importante na naniniwala pa rin tayo na may Panginoon at buhay siya. Ayan. So mga good news naman yan, may mga nakalap kaming good news si Tata Bert sa aming mga personal na buhay na talaga naman, it's a true testament to God's love, God's everything. Oo, Talaga. totoo naman. Oh, iba gumalawan Diyos. Opo. Opo, Miss Linda rin! Tumantuwa nga ako noong Happy Father's Day, no? May natanggap ako. Hindi ko ina-expect talaga eh. May natanggap ako na malaking halaga ba? Masasabing tamang halaga, no? Malaki-laki din. Then, kaya pala ako nakatanggap noon, may pagkagasto na importanteng bagay. Wow. Ganun mismo yung amount. Kabo. Ang Diyos talaga, hindi ako pinababayaan talaga. Kinikwenta, parehas ako. Parehas, Yung tinanggap ko na sorpresa, Wow. at yun din, ang ginastos ko na kailangan paggastusan eh. Yun. Yes. Hindi lang yun Tuwa-tuwa. para sa sarili mo. Yun, totoo. Yun, always. Yan yung mga... Yan ang mga sinasagot ng Diyos. Siya na mismo gumagawa ng paraan.
alam niyan Diyos na may darating na problema, na hindi man problema, na pagkakagastusan ako eh. May nauna na eh. Grabe. Iba pag Diyos ang Oo. iba. Yan. Kaya sabi ko na, napapatingin na lang ang ganyan ka. Talagang mahal ako ng Diyos ka. Totoo po. Grabe. Nang dahil sa Diyos, nag-iiba kami ng nationality. Nagiging Indians kami. Iba po talaga. Ay, naku. Totoo po yun, no? Tama yung sinabi ni Tata Bert, maano ko lang po na, pag may naisip kang gagawin na hindi para sa sarili mo, talagang, wow, yun, okay. Talaga lahat ng turo, lahat ng binabasa natin, yun. Yun ang tinutumbok. Kaya, bigla ko napaisip ngayon kasi hindi ko pala nakwento kailan. May naisip akong gagawin. Okay, na ano ko na ngayon. Yung pala, ang sagot agad. Oo. God is good all the time. Lagi may upo, anak. Grabe. Ay, thank you Lord. Thank you so much. Iba talaga. Mas linda rin. Nakakain pa kami ni Direk nung sa paborito namin puntahan. Ay, wow. Mabusog-busog na Starts with the letter M po ba to? Yes. Oh, McDo. Charot. Alam ko, itong chicken yan. Yan yung long time masarap na chicken. Na pag hinalo mo yung ketchup. Yan. Yes. Yan. Baka naman, Miss Linda, dadawin. Pero soon, magpo-food trip kami. Yan. Mga iniisip namin, gugutom na ako. God is good, but food is also good. Gulo eh, no? Pero anyway, yun. Sobrang gusto na namin i-share how yung kadakilaan talaga ng Panginoon. Grabe, iba talaga. Kaya, patuloy na po tayong gumawa ng mabuti, tumulong na walang hinihiling kapalit. Kahit na gusto man ni Tata Bert tumubo ang buhok niya, kahit gusto ko man tumangkad. Alam na namin, Lord, hindi na namin hihingi yun. Joke lang yun. Pero nandito pa rin po kami sa pagbabasa ng Biblia, na kay Daniel pa rin. At si Daniel ang isa sa mga talagang masasabi nating matindi rin ang paniniwala sa Panginoon. Totoo yun. Talagang kahit anong gawin sa kanya, no, Tata Bert, hindi siya hindi talaga. Pahay ka na lang talaga. Napapahay ka na lang talaga. Ayan. So, okay na po ba tayo, Tata Bert? Okay, sige. Magbasa. Ayan, nasa pagbabasa na po tayo ng libro ni Daniel, chapter 7. Ayan. Uy, meron ulit. Ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw. Yan, buti 3 lang kami dito. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong 4 na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito ay may 4 na pakpak sa likod tulad ng sa ibon, 4 din ang ulo, at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Yan, dyan na tayo. Wow! Ito talaga ay masasabi mong halimaw, Tata Bert. Kakaiba talaga. Biro mo, yan po ay pangitain Yes. ni Daniel, no, na nakita niya sa kanyang panaginip.
may mga mensahe yan no? May mga ibig sabihin yan. Oo. Pero sa ngayon, hindi natin malalaman talaga. Pero, hindi natin alam kung sino magpapaliwanag sa kanya. Yun ang hihintay natin. Si Daniel po kasi, no, talagang pinagkatiwalaan ng gusto ng Diyos yan. Naging propeta siya sa murang edad na 15. Kasama siya doon sa mga kabataan noon na dinala mula sa Israel papuntang Babylonia. At dito, nasubukan kung yung kakayahan niya, yung kagalingan niya, yung katalinuhan niya. Kaya sa mga pinagdaanan na iyan na kung saan tinulungan niya ang kaharian ng mga naging hari ng Babylonia na ma-identify o malaman yung kahulugan ng panaginip ng mga hari na ito. Kaya napalapit siya at kinuha ang serbisyo niya, 10 ng kanyang mga naging kaibigan upang maglingkod sa hari ng Babylonia. Kaya ito, naging propeta nga siya ng Diyos at may mga gustong ipasabi ng Diyos ng mga bagay-bagay para sa mga taga-Israel neto. Ito, nakakatanggap siya ng mga pangitain na dumaan sa kanyang panaginip. At siyempre, kung ano-ano yan, di natin ma-describe ng gusto dahil monster na matatawag Pero malalaman natin mamaya-maya kung ano ang kahulugan nung panaginip na ito o ng pangitain na ito ni Daniel. Yan. Thank you, Tata Bert. Tuloy po natin verse 9. Ang pangitain tungkol sa nabubuhay, magpakailanman. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukalang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-4 na hayop at inihagis ito sa apoy. Ang iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailan paman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Yun dito. Alam na natin kung sino yung nabubuhay magpakailanman. Ito ang Diyos, siyempre, no? At marami pang binanggit na naman dito tungkol sa mga pangitain. Malalaman din natin mga kahulugan yan mamaya. May magpapaliwanag yan eh. And then, dito may binanggit na naman. Binigyan siya tungkol sa isang ang parang isang tao eh. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ako, meron akong idea kung sino ang binabanggit niya ito. It could, pwedeng ang Messiah. Yes. No? Pwede. We don't know yet, no? Pero as we go, malalaman natin po yan. Yan. At dahil po dyan, verse 15, Yan ang na. kahulugan ng mga pangitain. Yan. Akong si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitain iyon. Kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipaniliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Ngunit,
ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Ayun. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa 3 at dahil sa nakakatakot ang anyo nito, bakal ang mga ngitin at tansong mga panga. Dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang 3. Gusto ko ring malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay na sobrang kayabangan ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa sa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanpaman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin ito ang buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila ay lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niyang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Dito natapos ang pangitain. Akong si Daniel ay lubhang nabahala at namutla sa takot. Sinarili ko na lamang ang mga bagay na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang di maano yung naging reaksyon ni Daniel dito, no? Sa totoo lang, kahit na ako hindi Opo. Paano ka nga balik? halos hindi ko. Wala na Paano yun. ito Minsan po sa mic mismo na po. Wala ka na. Kahit na ako halos hindi ko makuha. Pero most probably ang mga binabanggit dito ay yung paglabas ng mga bansa katulad ng Egypt, most probably katulad ng Babylonia, katulad ng Persia. Si Persia, siyempre andyan dyan si Cyrus the Great, Darius, Yes. pati si Alexander the Great ng Macedonia o ng Greece mismo. At iba pang mga bansa, posibleng yan ang mga tinutukoy dito, hindi lang natin masabi dahil hindi tayo masyadong eksperto. At dito may binabanggit na kung sino yung nagpapaliwanag. Yun na po. Nabagabag dahil sa Panginoon. Kaya nilapitan ko ang isang nakatayo roon, most probably isang anghel yan. May nakatayo roon, tinanong. Siyempre, alam ng mga anghel kasi yung mga bagay na ganyan na yan Kaya yun ang tinanong niya para malaman ni Daniel yung mga ibig sabihin. At pinaunlakan naman siya. Sinabi naman sa kanya. At malamang na yun din ang papel ng anghel na yun doon, kaya nandoon siya Alam niyang magtatanong si Daniel sa kanya at para maipaliwanag kay Daniel yung kahulugan ng mga pangitain na iyon. Hindi na natin bubusisiin ang gusto kung ano yung mga pangitain na ito, no? Opo. Yun nga, dito kasi rin mga pag-usbong ng mga bansa ito May mga bansang sasakop, may mga bansang uunlad, may mga bansang mawawasak. Ganun lang naman yan At doon sa Middle East na yun, sa parte noon, ganyan ang nangyayari.
May uunlad katulad ng Egypt. Ang Egypt, malakas na bansa, pero may tumalo dyan, ang Babylonia. And then, ang Babylonia, malakas na bansa, pero may tumalo dyan, yung Persia. Ang Persia, malaki, unlad din ang bansa noon at talagang masasabing yan ang nangunguna noon. Pero may tumalo din sa kanya, si Alexander the Great. Kaya ganun lang ang naging laro niyan. Pero sa bandang huli, mayroong hihirangin ang Diyos na siyang para mamumuno sa lahat ng ito. Merong hihirangin. At dito, parang nahihinuha ko na o nakukuha na yung parang pahiwatig na yung paglabas ng Messiah. Yes po. Yan ang parang nakikita ko na rito, meron ng hint na ibinibigay Hindi lang masyadong klarado pa, pero ganun ang Opo. Yun lang masasabi ko dyan. Kung unawain pa natin yung isa-isa ko, ano yung 10 sungay, Oo nga. masisira ulo po natin Yun yan. ako, yun masyadong Kahit na ngayon, may mga nababasa ako na gustong i-analyze yung ibig sabihin. Meron. Minsan, may mga bagay na inaano nila yan dahil daw sa darating na end time o kung ano-ano pa. Ginagamit nila yung vision ni Daniel. Opo, mismo. Pero kung binabasa ko lang yun, ganun, pero Hindi. hindi natin maano Opo. kung ganun ng kahulugan Yes. Marami naglalakas ng loob talaga na na ipaliwanag. Meron ganun. Totoo po. Kaya nga, Tata Bert, pinapasok ko yung 10. Hindi ba yung 10 kasi di ba 12 tribes of Israel? Tapos, ano po yung dalawa na hiwalay ba? 10 yung natira? Oo, nahati kasi yan Nahati, no? Hindi, Siyam actually. Siya. Siyam yung north, dalawa, yung nasa south. Okay. Hindi, bali 11. Ang panlabing-dalawa kasi wala namang bansang yung Libay, mga pari. Yung pari yan pari, Hindi sila mga pinagkalooban 11. ng lupa Ay, tama. So, inanalyze pa rin Mm. Nung nadaanan kayo na pa, ano kayo yung 10 to? Pero, yun nga. Kasama dyan ang Assyria. Ang Assyria kasi, Ay, nakapal- ang tumalo doon sa Northern Kingdom ng Yes. Israel Assyria. Opo. Kasama rin dyan ng Judah na sinapot na ano rin na Assyria yan, ng Egypt, ng Babylonia no bandang huli na. Yan. Thank you po, Tata Bert. Pero inaano ng iba yan Oo nga po, yan daw dinidecode nagpapahiwatig ng futuristic event na something ganun Opo. Pero for me, parang hindi. Parang ito yung explanation ng mga, yun nga, Tata Yun Bert, na na yun. dadating, may dadating po talaga. May Messiah. dadating. Yes, ayan. Dito na po tayo sa chapter 8. Ayan. Tingnan natin kung meron magpangitain ulit si Daniel. Meron nga. Ayan. Chapter 8. Ang pangitain tungkol sa barakong tupa at kambing. Nang 3 taon ng paghahari ni Belshazzar, akong si Daniel ay nagkaroon ng 2 pangitain. Sa pangitain iyon, ako'y nasa pampang ng ilog Ulay, sa napapaderang lungsod ng Susa, lalawigan ng Elam. Nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog ang isang barakong tupa. May 2 sungay ito na parehong mahaba, ngunit mas mahaba ang sungay sa huling tumubo. Nakita kong ito'y nanunuwag, pakanluran, pahilaga at May direction patimo. pa, Oo nga po pakanluran. Walang ibang hayop na makalaban sa kanya ni walang makalapit upang saklolohan ang sino mang daluhungin nito. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging palalo siya. Habang ito'y pinagmamasdan ko, isang barakong kambing ang sumulpot na humahagibis mula sa kanluran na hindi na halos sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng 2 mata. Galit na sinugod niya ang barakong tupa na nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog. Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang 2 sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban. Ibinuwal ito ng kambing at niwarakan. Walang makasaklolo sa tupa. Kaya naging palalo ang barakong kambing. Nang nasa sukdulan ng kanyang lakas, nabali ang sungay niyang malaki, ngunit may pumalit na 4 nakapansin-pansing sungay na nakatutok sa iba't ibang 4 na direksyon ng kalangitan.
Ang isa sa 4 niyang sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog, sa silangan at sa lupang pangako. Umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan at pinabagsak sa lupang ilan sa mga bituin at tinapakan ang mga iyon. Kaya naging sobrang yabang ang maliit na sungay at kinalaban nito pati ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Inalis nito ang araw-araw na paghahandog at winasak ang dakong dooy sinasamba ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Dinaig din ito ang hukbo ng kalangitan at ang araw-araw na paghahandog ay napalitan ng kasamaan. Ang katotohanan ay niyurakan at nagawa ng sungay ang lahat ng gusto niyang gawin. May narinig akong nag-uusap na 2 anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga pangyayaring ito sa pangitain? Hanggang kailan tatagal ang pagpigil sa araw-araw na paghahandog, ang paghahari ng kasamaan at ang pagyurak sa templo at sa hukbo ng kalangitan? Mangyayari ang mga ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga. Pagkatapos, muling itatalaga at gagamitin ang templo. Sagot ng 2. Yan, ano naman ang pangitain. Grabe, ano to? Hinahamon yung ating ano dito. Paano natin iintindihin ng si Belsasar, no, na hari. Nangyari, yung pangitain niyan to, 3 taon ng paghahari ni Belsasar. Kung matatandaan ninyo, ito yung hari na sa kanya, na mahilig sa party. At may isang party, no, na ang ginawa niya, ginamit niya yung mga gamit, yung nakatalaga o yung banal na gamit sa templo. Ginamit niya sa pagpaparty-party, nagalit ang Diyos sa ginawa niyang iyon. Tatandaan niyo, may lumabas na kamay. Yung mene, tekel, parsin. Pinaliwanag naman ni Daniel ang ibig sabihin noon. At yun ang naging huling araw ni Haring Belsasar. Namatay siya, sinakop ni Haring Darius yung Babylonia nung panahon na iyon. Pero noong matalo na si Belsasar at pumalit si Darius, si Daniel naging parang consultant pa rin ni Darius yan dahil nga sa talino niya at sa mga angking kakayahan niya na ipaliwanag yung mga bagay-bagay. Dito, may ilan na naman dito, may 2 sungay ito na parehong mahaba, ngunit yung isa na namang nakita. Nakita ko nakatayo sa pampang yung isang barakong tupa. So most probably, isa na naman tong bansa. Malakas na bansa. Matapang nanunuwag May nanunuwag pakanduran. Ibig sabihin, may sinakop yan na bansa sa kanluran. Pahiwaga, may sinuwag na naman siyang pahilaga. Hilaga, di ba? North. May tinalo na naman na bansa doon yan at patibog. Ganun yan. Walang ibang tao na makalaban sa kanya. So, walang makalaban na walang gustong lumaban. Walang makalaban sa lakas ng puwersa nitong barakong tupa na ito. Upang saklolohan ng sinuman. So, walang naglakas loob. Daluhungin ito, nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging palalo siya. Sinong bansa kaya to? Sa totoo lang, napakahirap. Sa dami lang. Pero, napakahirap i-identify kung sino yung bansa na ito. At kung sino yung hari na yan. Kailangan talaga magaling kang historian talaga. Kilala mo yung mga hindi naman tayo ganoon. Although may nalalaman tayo konti sa history, hindi yung kasi yung na talagang makukuha na natin kung sino yung mga hari niyan. Habang ito ay pinagmamasdan po, isang barakong kambing ang sumulpot na humahagibis mula sa kanluran na hindi na halos sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng 2 mata. Galit na sinugod niya ang barakong tupa na nakita kong nakatayo sa pangpang ng ilog.
Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay ng tupa. Hindi naman ito nga kalaban. Ibinuwal ito ng kambing at niyurakan. Walang makasaklolo sa so natalo na rin yung baraking kambing na ito. Ang isang ano lang dito, sumulpot na humagibis mula sa kanluran. Ibig sabihin, mabilis yung pananakop na ginawa ng hari na ito. Na kasama na pati yung tupa Opo. na binabanggit nito. Isa lang sa history ang masasabi natin na mabilis ang pananakop na ginawa sa maraming bansa. Alexander the Great. Oh. Mabilis yun. Parang winawalis ang bawat bansa na daanan niya. And that's Alexander. Huno, baka siya yan binabanggit dito. Galit na sinugod niya ang barakong tupa at nakita itong hindi naman ito makalaban. Kaya naging palalo ang barakong kambing. So, yung barakong kambing naman ngayon, nang nasa sukdulan na ang kanyang lakas, nabali ang sungay niyang malaki. Ngunit may pumalit, Alexander the Great nga. Ngunit may pumalit na 4 na kapansin-pansin. Nung mabali ang sungay na malaki, nung barakong kambing, ibig sabihin namatay na siya. Opo. Natalo na ano. May pumalit na 4 dahil ang pumalit kay Alexander the Great, 4 na general niya. Wow. Galing ni Tata Bert. Yeah. Wow. Alam na sa history, 4 na general niya. Pero yung 4 na general niya na ito, hindi naipakita yung lakas na katulad ni Alexander the Great. Wala kasing pamilya si walang asawa, walang anak Di ba namatay si Alexander the Great? Yun nga ang sisi niya siya nga ang nagsabi noon na pag namatay siya, ang gusto niya ang magbubuhat ng kanyang kabaong ay yung mga manggagamot na magagaling. Tapos yung dadaan, siya yun. Tata Bert. Tapos yung dadaanan niya ay kakalatan ng kayamanan ng mga mamahalin. Tapos yung kabaong niya, ilalabas yung dalawa niyang kamay. Opo. Siyang nagsabi noon na gano'n. Bakit sinabi niya na yun? Kahit na ikaw ang pinakamagaling, pinakayaman na hari sa buong mundo, pag dumating yung oras mo, walang magagawa yung pinakamagaling manggagamot. Di ba? Yes, alala ko na. Yun. Tapos yung dadaanan mo na yan, ibig sabihin, kakalatan ng mamahalin ba? Ibig sabihin, hindi mo madadala sa kamatayan mo, man yung Yes. Yan. At yung nakalitaw na 2 kamay niya na walang kung ano man na nakakabit na alahas, ibig sabihin, man pero na meron ka. Hindi. Yung bear, walang Yeah. hubad kang dumating sa mundo. Hubad ka rin aalis sa mundo. Pag namatay. Yun ang Alexander the Great. Taga-Greece pa siya? Ah? Taga-Greece or ano? Oo. Ano yung Macedonia part dati ng Greece? Macedonia, talagang Alexander the Great of Macedonia ang tawag yun. Pero bahagi ng Greece noon yun. Pero wala nang, hindi ko alam ang Macedonia ngayon kung meron pa. Pero siguro part na ng Greece. Galing ni Tata Bert. Siya natatanda ko kapag kahit maano sa history. Galing talaga. Yes, Alam ko lang 4 na general yan na pero hindi yung 4 na general hindi hindi napantayan, kumbaga. Dapat Alexander the Goat pala. Greatest of all time. Pero ang galing ni Tata Bert. Alala ko, minention mo po yung one AGT rin. Tapos sa lecture. Opo, na ko yung name. Sabi ko, galing. Hi. Yan. Kaya naging sobrang yabang ang malit na sungay. Dinaig din ito ang hukbo ng kalangitan. Dinaig din ito ang hukbo ng kalangitan. Siguro dahil sa sobrang araw-araw sa paghahandog ay napalitan ng kasamaan. Baka naging palalo na rin yung mga general ang katotohanan ay niyurakan ng tagawa ng sungay. Yun nga siguro, hindi kasing kasi ni Alexander the Great kasi sila yung pakikitungo ni Alexander the Great sa mga tauhan niya,
Baka itong mga apat na general hindi naging ganun eh. Opo. Kaya naging palalo, yung ganyan. Hanggang kailan tatagal ang pagpigil sa araw? Eh, sabi nung anghel, di ba? Nag-uusap ng Yan. dalawang anghel eh. Opo. Yan. Dahil ngayon sa mga, yung pag-usbong mga bansa ng puro gera eh. Opo. Talagang ang hilig nila yung expansion. Mm. Yan ang ano nila. Up to now naman kasi, kita mo ang China, kita mo ang Russia. Expansion ang hanap nila. Hindi nila masyadong iniintindi yung kapakanan ng tao. Alam ko. Basta lumawak lang ang lupa nila, lumawak ang kapangyarihan nila, gano'n ang sistema pa. Grabe. Mm. Ay. Yeah. Yeah. Mangyayari ang mga ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga. Yang ibig sabihin ng gabi ito, baka may ibig sabihin yan eh. Minsan nga may yung isang linggo, yung pala yung isang linggo, 7 taon ang ibig sabihin. Ay, eh. opo, Tata Bert. Di ba? Opo. Something like that eh. Kaya ito, una natin pansinin yan. Maintindihan. Opo. Tama. Yan, Pero ulit na thank you, tayo. Tata Bert. At kahit, di ba, kahit storya na ipaliwanag mo pa rin sa amin. Ayan. Tuloy pa natin verse 15. Ipinaliwanag ni Gabriel ang pangitain. Oh. Gabriel. Angel Gabriel. Angel. Oh, so nung time na yan, ano na talaga siya, Oo. Tata Bert. Ayan. Habang akong si Daniel na nakakita ng pangitain ito ay nagsisikap na maunawaan ang kahulugan nito, biglang lumitaw sa harapan ko ang tulad ng isang tao. At mula sa pangpang ng ilog ulay, ay narinig ko ang isang tinig ng tao na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain. Nang lumapit siya sa akin, dumapa ako sa lupa dahil sa matinding takot. Sinabi niya sa akin, tao, unawain mo ito. Ang pangitain ay tungkol sa katapusan ng Yan panahon. na eh. Ah, Kaya ginagamit yung ano ni Daniel niya sa end end time. times. Samantalang nagsasalita siya, walang malay tao akong bumagsak sa lupa. Ngunit tinawakan at itinayo niya ako. Sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon kapag ipinakita na ng Diyos ang kanyang puot. Ang dalawang sungay ng barakong tupa na nakita mo ay ang mga hari ng Media at Persia. Dalawang barakong tupa, no? Opo. Hari ng Media at Persia. Dalawang sungay, Tata Bert. Mm. Yan. Media kasi at Persia, so Opo. dalawang sungay. Pero yung tupa na yon, either si Cyrus the Great o si Darius. Oh. Yan mga pinuno ng Media Opo. at Persia. Ang barakong kambing ay ang hari ng Gresya. Ayan na. Ayan, tama sa Alexander. At ang malaking sungay sa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Tungkol naman sa apat na sungay na humahalili sa unang sungay, nangangahulugan itong mahahati sa apat ang kaharian, ngunit hindi magiging makapangyarihan Yun, yung tulad apat na ng general una. ni ano. Galing. Sa bandang huli, kapag nasusukdulan na ang kanilang kasamaan, isang malupit at tusong hari ang lilitaw. Magiging makapangyarihan siya at katatakutan ng lahat sapagkat magagawa niya ang lahat niyang magustuhan. Lulupigin niya pati ang malakas at ang mga hinirang ng Diyos. Dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balaki niya ay magtatagumpay. Magiging palalo siya at walang pakundangan niyang yuyurakan ang marami. Walang sino mang taong makakahadlang sa kanya. Pati ang pinuno ng mga pinuno ay lalabanan niya. Ngunit pababagsakin siya hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Ang pangitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa gabi at sa umaga ay totoo, ngunit ilihim mo muna ito sapagkat matatagalan pa bago ito maganap. Matatagalan Yun pa. na, alam na kung sino. Pero may binabanggit dito yung isang hari na yun, ano, parang yung Xerxes yan eh. X-E-R-X-E-S. Xerxes the Great. Tawagin nga. Meron pang ang Alta Xerxes eh. Akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos, nagbalik ako sa gawain ko sa palasyo ng hari.
Napagkabag ako ng pangitang iyon sapagkat hindi ko iyon maunawaan. Ito po Kami ang rin. salita ng Diyos. Ang galing na. Kami rin. po. So, Tata Bert, saan po si Xerxes na ano? Ano rin siya? Persia din. Ah. Xerxes. Xerxes din. Kung natatandaan mo yung ano yung Sparta? Yes, Tata Bert. Xerxes yung kalaban nila noon eh. Oh. Yung 300 Opo, Sparta. opo. Yan, Xerxes ang kalaban nila noon. Oh. Parang totoo din yung ano. Totoo nangyari yun. 300 Sparta na yun. Yes. Si Xerxes. Xerxes. Yung may maskara. Opo. Grabe, no? Merong Xerxes, merong Altaxerxes eh. Parang yun yung sumunod po sa kanya na tabi. So, ayun po. Grabe, no? Yan. Next po natin. Chapter 9. Yan. Baka may maraming ano talaga yung gift talaga ni Daniel yung ano. Oo. Kaya marami talaga nag-ano tungkol sa end Interpret time. na, no? Ina-interpret yung ano niya, Palang- mga visions niya. Opo. Ito pa yung basis nila. Ayan. Maganda to. Chapter 9. Ang panalangin ni Daniel para sa kanyang mga kababayan. Noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia. Sinakop ni ni Yes. Dario ang Babylon. Darius the Great yan, ha? Yan. Siya ay anak ni Xerxes. Xerxes. Tata Bert. At buhat sa lahing Medo. Pala, di Xerxes si patay mo Darius. yun. Okay. Akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. 70 Taong. 70 years, Tata Bert. Oo. nung sinabi. Yung Israel, di ba? Mm. Na-exile yung mga taga-Israel Yes. sa Babylonia Okay. ng almost 70 years. Yes. So, yun daw yung binabasa niyang aklat. Ayan. Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Medyo kinikilabutan po ako. Mukhang familiar itong verse for mamaya. Ano. Ulitin ko po Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko. May dinadasal po tayong ganyan. O Panginoon, dakila at kamangha-manghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. May laman nga yung prayer. Diba? Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, lagi po kayong nasa katuwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. Gayun din po ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo sa iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo. Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. Ang buong Israel ay nagkasala sa inyo, sumuway sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moises. Tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala.
sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem. Tulad ng nasusulat sa utusan ni Moises, naranasan namin ang kapahamakang ito. Gayunman, Yahweh, aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban. Hindi rin namin tinalikuran ang aming kasamaan ni kinilala ang katotohanan ng inyong ipinapahayag. Kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, o Yahweh, na aming Diyos, ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Panginoong naming Diyos, ipinakilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo. Kaya nga, o Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem na inyong lungsod, ang inyong banal na bundok. Dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay hinahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin. Dahil dito, o aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin at alang-alang sa inyo, o Diyos. Kabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami. Masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Lumalapit po kami sa inyo hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Dinggin po ninyo kami, o Panginoon. Patawarin po ninyo kami, o Panginoon. Kabagahan po ninyo kami, o Panginoon. Alang-alang sa inyo, aking Diyos, huwag na po kayong mag-atubili. Yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambayanan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kapangyarihan. Oh, no, Grabe to. Grabe. Si Daniel pala may gawa. Yun nga po Kinilabutan ako pagka tatabrit mo. Prayer of repentance to. Oh. Siya palang nagdasal. Yes. At ginrant yan ng Diyos. Kaya nakabalik ang mga taga-Israel. Wow. Di ba nakaano sila Yes. Ang isa pang magandang laman ng prayer na ito ni Daniel, isinali niya ang sarili niya. Yes. Oo nga, tatabrit. Sinali niya ang sarili niya dyan Hindi siya dahil hindi porket propeta ako, perfect Oo. ako. Alam niyang may mga... Yun ang isang magandang laman ng That- prayer niya na ito. Yes. Isinali niya ang sarili. Hindi niya iniba ang sarili. Ito kasi mga hindi niya ginano ni isinama niya ang sarili Tama niya. po. Kaya talagang nag-grant yung nito. Yes. Si Daniel pala ang may May gawa nito. yung repentance. Buong Israel nasakop sa ginawa niya. Yung prayer niya, yung laman ng prayer niya. Tataka kayong kilabot doon Oo, tatabrit. Yun ang isang malaki, hindi niya iniba ang sarili niya. Yes. Hindi niya binuntun ang galit, ang yung ginawa ng Israel. No, isinali niya ang sarili niya. Na bahagi siya nung ganun-ganun na yun. Kaya kinrant ng Diyos yung prayer of repentance na ito. Asking forgiveness doon sa nagawa ng Israel. Despite the fact na ang Diyos nga naman ang nagbigay sa Israel upang maging isang maunlad na bansa, magandang bansa, umabot pa rin doon sa punto na pinagtaksilan siya ng mga taga-Israel. Pinalikuran ng mga taga-Israel. At sa pagtalikod na yan, hindi iniba ni Daniel. Parang isinama pa rin niya ang sarili niya kahit na hindi. At nakita ng Diyos yung ginawa niyang iyan. Kaya, yun ang nangyari. Yung repentance. Si Daniel palang may gawa ng prayer. Uminit pakiramdam ko, tatabrit. Oo. Ikaw rin? Oo. Kaya tinitignan ko, iba itong prayer na ito ka. Malakas. Saka, yun nga, yung isang Lakas. malaking bagay
yung hindi niya isinali, ay hindi niya inalis yung sarili niya eh. Sobrang humble. Totoo yun. Malaking ano yun. Kaya kaya pala noong pa isang question ko yan eh. Paano nagkaroon ng repentance eh? Paano? Sabi nila lang, basta sinasabi lang eh, nagkaroon ng repentance, forgiveness. Paano? Eto pala. Yun pala. Finally, nasagot. Okay. Finally. Kaya pala napakalaki ng isang ni Daniel. Yes. Naging bahagi. Grabe. Laking ano niya. Part niya. Kaya pala. Kaya may isang libro siya na inano eh. Yes. May isang libro na ibinigay sa kanya sa Bible eh. Now we know. That's binuna. Yes. Bakit? And now, nawala yung aircon. Di ko naramdaman. Talaga po, promise. Ako, lamigin po ako, pero pagkatapos ko ng dasal, kilabot yung init. Iba. Yan naman. Yung init, diba? Hi, thank you, Lord, for letting us experience this. Yes. Verse 20. Pinaliwanag ni Gabriel ang pahayag. Habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos, ang anghel na si Gabriel, na nakita ko sa aking unang pangitain, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis kanyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Sige po, tatabi. Yung 7 linggo na sinasabi yan, hindi lang 7 linggo yan. May kahulugan yan. Hindi years ang ibig sabihin yan. Pwede po. Yan. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader rito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang hari ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa parang Diyos. mapapaisip. Isaya na. Yun nga, Tata Bertie. So, yun, hindi talaga siya 7 weeks. Hindi. Years yan. Pagka ganyan, babanggit ang tungkol 1 week, years yan. Oh. Hindi lang natin alam kung paano lang kinukumpyuta. Pero years yan. Kasi yung kasunduan. Yan. 70 linggo. Ayun, Pwede 70. sabihin natin na 70 years. Ganyan. Ang panahong palugit sa iyong sambayanan. Yes. At sa banal na lungsod upang tigilan ng pagsuway, wakasan ng kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos, maghahari ng ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pagitain at ang pahayag, itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos
na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Pinunong hinirang ng Diyos. Messiah yan. Yes. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang na Diyos. Crucifixion. Yes. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Yung pagkawasak ng Second Temple ng Jerusalem. Oh. Ang wawasak dyan, isang malakas na hari, Roman Empire. Yes. Wawasakin ang hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Second Covenant. Oh, yes. Di ba? Yes. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ito yung nung mamatay si Kristo, Opo. nakapako, yun ang huling sakripisyo. Final and the most perfect sacrifice na matatawag. Kaya, nabura na niyan yung mga pagsasakripisyo ng hayop at kung ano-ano pang mga offering Yes. sa Diyos na tinatawag. Wala na yung. Yes. Yun ang inano na ng Second Covenant, tinanggal yun eh. Yan nga. Patigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasukulam na kalapastanganan. Yun ay pagkamatay niya. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Wow. Kita mo yan. Dito pa lang makikita na kaagad yung talaga ng Messiah. Kaya pala Iling na naman gusto tayo. nilang basahin ang Daniel. Daniel. Ngayon, di ba? Marami silang interpretasyon dyan eh. Yan. At least may napupulo tayo kahit pa paano. Opo, Tata Per, tsaka, Di ba, no? it shows value talaga na pag binasa mo talaga yung Biblia ng ganung, tignan mo po ngayon. Kasi pag binasa mo na Daniel lang, wala, malilito. Wala talaga. Pero, ay, grabe yung experience na to. Parang hindi tayo ng Bible reading para tayo ay napunta sa ibang dimension. But anyway, ako, thank you Lord sa salita mo na patuloy pinapakita yung kung gaano kakabuhay hanggang ngayon sa amin. Hindi lang sa panunulat, sa salita, kundi lahat ng isinulat mo, lahat ng sinabi mo sa mga yung propeta, sa mga anghel mo, hanggang ngayon. Sa totoo lang, Panginoon, yung dasal na yon, ayan, alam ni Tata Bertanis, nung pagkabasa ko pa lang, malakas talaga ang dasal na yun. So, yun lang yung sa akin na maganda po idasal to. Actually, pwede to idasal natin ngayon sa nangyayari sa mundo, sa paligid, Tata Ber. Kaya malakas kasi kami po, to be honest ako, sobrang init ang pakiramdam. So, sorry Tata Ber, wala ako masabi, very ko, grabe wala ako. Ikaw po Tata Ber. Well, noong una talaga nagtataka po ako, paano, suddenly na lang kasi yung 70 years na pagkaka-exile ng mga taga-Israel, mga taga-Juda, natapos na doon at pinabalik na sila. Hindi lang basta-basta, ganun yun Papaano sila napatawad ng Diyos ng ganun-ganun lang? Papaano naipakita nila yung repentance na sinasabi? Repentance na sinasabi. Ngayon, finally, sinagot po yan nitong prayer ni Daniel. Sobra po yung nilalaman ng prayer na iyon ni Daniel. No? Naramdaman ni Ande, naramdaman ko rin po. Very powerful. Ang isa pang kinalugdan ko talaga doon sa prayer na iyon. Si Daniel, grabe yung pagpapakumbaba niya.
talagang hindi niya inihiwalay yung kanyang sarili doon sa pagtalikod ng Diyos. Although hindi niya ginawa yon, naging pa rin siya eh. Sobra. Ang hindi niya iniba yung sarili niya sa mga taga-Israel. At talagang tinanggap ng Diyos yung ganung uri ng prayer of repentance. Now, finally, hindi na ako maghahanap ng sagot. Yeah. Yun na. Nalaman ko na doon. Matagal ko na kasi tanong yun eh. Bakit? Paano napatawad ang mga taga-Israel ng basta-basta ganun na lang? Yung pala, through the prayer ni Daniel. At ngayon, isa lang maano ko, nung makagawa ka man talaga ng napakabigat na kasalanan, humingi ka ng tawad, repentance. Then, mangako na hindi na gagawain muli yung pagkakamali na iyon. Hindi na ka na magkukumit muli na baliwalain mo ang Diyos. Sadly, hindi ko nakikita ngayon yung ganoon. Although, binigay sa Israel, yung ganon muling makabalik sila. I don't know kung paano. Parang muli nagkaroon na naman ng pagtalikod ang tao sa second covenant na ito na ginawa sa Diyos. May mangilan-ngilan na matatawag natin, pero may pagtalikod pa rin ako nakikita eh. Sa dami ng relihiyon na ngayon, umuusbong o umuusbong pa yung iba, hindi ko nakikita po roon yung tunay na pagsiservisyo sa Diyos. Ako po kasi hindi masyadong naniniwala sa relihiyon eh. Hindi ganun eh. Sa akin, sundin mo lang yung kung bakit nagsakripisyo ng kanyang buhay si Kristo. Sundin mo yung kanyang utos. Gawain mo lang yung sundin mo lang, at bawat yung action mo, yung bawat gagawin mo, yung bawat isipin mo, i-align mo lang doon sa kanyang turo. Sa palagay, ando doon. Doon ko nakikita yung katotohanan eh. Doon ko nakikita na maigagabay lalo ang tao pag yun ang sinunod mo. Hindi sa kung ano paman na sinasabi ng bawat religion, including Katoliko, na dapat gawain ng tao. Tandaan na lang po natin yung sakripisyo ni Kristo. Yung sinasabi niya na gawain ng tao, yun lang. At wala nang iba pa. Remember, sinabi mismo ni Kristo, the temple of God is within each and every one of us. Ngayon, papaano natin maaarok yun? Paano natin mailalabas ng gusto yun? Nasa atin na po yun. Nasa atin na po yun. Sana magawa po natin ito. Ano po? Para lahat naman hindi na magkaroon ng kaisipang hindi maganda. Sana maging isa tayong lahat kay Kristo. Yun lang po nga. Thank you so much po, Tata, for napakagandang mensahe at napakagandang pagbabasa po ngayon. Totoo. Grabe. Thank you, Lord, for your presence. Mamayang gabi po, online prayer vigil po, 10 o'clock. And sa mga gusto po manood ng replay, meron po kami sa YouTube and Facebook. At bukas po, Tata Ber? Bukas, 8 o'clock, meron po tayong Novena prayer. Most probably ba kasi ating ang mangunguna po dyan, no? And then, bago po yung ating healing, yung ating 191st lecture. Oh, Yeah, 191st lecture. Actually, yung susunod na 5, naka-ready na rin eh. Naka-ready na. Ayan. Okay. Sige ba, salamat sa pag-join sa amin itong gabi na ito. Sana nga po, no, kung ano po yung nalaman namin, naintindihan dito sa binasa po natin, ganun din po kayo. Salamat sa inyong pag-join sa amin, pagkikisama sa amin. Magandang gabi sa inyo. God bless po. God bless.